How many of you can sense the presence of God? Amen. I want you to shout, I'm still alive. Come on, one more time. I'm still alive. Amen. Hallelujah. Pwede niyong i-type yan dyan. Amen. Hallelujah. Amen. You'll be seated in the presence of God, and those of you na mga naka-tune in. Mga kapatid, share niyo po ito. Share niyo po ito sa inyo pong mga Facebook, sa inyo pong mga newsfeed po ninyo dahil napakaganda ng atin pong pag-uusapan ngayong araw na ito. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maingay, makikinig tayo ngayon dahil maganda ang ating pag-aaralan ngayon. Amen? Ready na po ba kayo mga kapatid? Amen. Sabihin mo, I'm ready. Come on, one more time. I'm ready. I'm ready. Amen. Hallelujah. So ako lang yatang excited. Amen? Sa inyo po mga nanonood po dyan mga kapatid. Share nyo po ito. Sapagkat ang pag-aaralan po natin ngayon, I want to speak sa inyo ngayong araw na ito, paano manalo sa tukso. Yes. Paano manalo sa tukso. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos, love letter po sa atin, marami po siyang itinuturo sa atin kung paano manalo sa tukso. Matagal na po itong itinuro sa atin ng Panginoon. At alam niyo po ba, na maraming mga tao gustong-gustong manalo eh. Kahit saang larangan, gustong-gusto ng tao na manalo. Nasa winning team siya, lagi. Ito man ay sa sports, gustong-gustong manalo. Sinong gustong matalo? Kahit nga sa politika ngayon, yung kanilang mga politiko nila na kanilang ibuboto ay gusto nilang manalo. Sipin mo, yung ibuboto mo gustong matalo? Siguro hindi yun, di ba? Sino sa inyo na gusto mong ibuboto ko si matatalo ito? Di ba? Gusto mo lagi nasa winning team ka. Gusto mo ikaw ay manalo. Kaya nga maraming mga nagbabakasakali sa atin eh, na walang humpay na tumataya ng loto kasi gusto nilang manalo sa loto. Pero bakit mga kapatid, ayaw natin pag-usapan kung paano manalo sa tukso? Hindi po ito biro mga kapatid. Pag pag-aaralan po natin ngayon mga kapatid, patungkol sa tukso, marami nang winasak itong buhay. Kaya dami nang winasak na tahanan. Di ba sabi no? Amen. Tama yun eh. Marami na itong sinira noon hanggang ngayon. Alam niyo po mga kapatid, lahat ng tao, mayaman, mahirap, anumang ang ating antas, lahat tayo dadanas ng tukso sa maraming bagay. Sa halos lahat ng pagkakataon, kahit saan mayroong tukso. E ba si kahit saan may tukso? Ito yung sabi ng Biblia mga kapatid. I want you to listen to this, mga kapatid. In Galatians chapter 5, verse 19 to 20, when you follow the desires of your sinful nature, so ano mangyayari? The results are very clear. Everyone says, very clear. Very clear. Ito, maliwanag pa to sa sikat ng araw. Very clear. Hindi malabo. Very clear. Ano po yun? Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again. Everybody says again. Again. As I have before, that anyone living that sort of life, will not inherit the kingdom of God. You heard me? Will not inherit the kingdom of God. Hindi ako nagsabi niyan. Binabasa ko po mga kapatid, ano-ano po daw yung mga yon. Hindi natin ito pinapansin. Pansinin niyo mabuti mga kapatid, hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Alin? Tanungin natin yung Biblia. Alin po yung mga gawa ng laman? Sabi niya, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Kita nyo? Pakikiapid daw.
Marami na bang winasak na buhay ito, pamilya ito? Marami na. At very clear daw yung gawa nito. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswan. Ano ba yung malaswa? Malaswa ba yung pagka ikaw ay nagdadamit ka, kita na yung ano mo? Kaluluwa mo? Ba't ka nagsusuot na halos kita ng kaluluwa mo? Pag nakikipag-chat ka, hello, how are you? Pagbibinta ka ng sapatos, anong pinapakita mo? Hindi sapatos eh. Kaya yung iba, talo, mahirap ng labanan ngayon. Sa bintahan lang ngayon, yung mga iba, ang pinapanood, hindi naman kung ano yung binibinta eh. Di ba? Harap ka lang sa camera ngayon. Suklay-suklay ka lang doon. Hello, how are you? Hi, kumusta ka dyan? Kumusta? Nakita niyo yung bagong ko ngayon? Maraming manonood. Hello? Pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ano na to diretsuhan tayo. Okay? Kasi nangyayari ito, maraming mga panlilindang ni Satanas to eh. Tingnan nyo hindi makakailang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulang. Mas masama yan, sabi ng iba. Masama yan. Paano yung pagkapuot? Paano naman yung pag-aaway-away? Kayo, magkakasama kayo, away-away kayo. Ano pa? Pagsiselos. Masama din pala yun. Bakit ka selos ng selos? Baka binabayaan mo yung asawa mo kung ano lang, kung saan nagpupunta. Kung ano-ano lang ang sinusuot. Hello? Huwag ka magsiselos, binabayaan mo eh. Pagalitin mo yung sarili mo. Are you with me? Kasi may mga nag-asawa na kumikilos pa rin na parang dalaga. May mga nag-asawa na nagkikilos pa rin na parang binata. Alam niyo mga kapatid, madalang kayong makarinig ng ganito. Huwag po sana kayong magdamdam sa akin. Ito po ay atas ng pag-ibig. Binabasa ko po ito mga kapatid. Kaya wag po kayong aalis, dyan lamang kayo. Sabihin nyo, nag-uumpisa pa lang si Pastor. Wala na sa umpisa, walang tayo mga kapatid. Kita nyo pangkukulang, pagkabuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi. Kita nyo yan? Anong sabi ng Biblia dyan? Pagkainggit, pagbatay, masama yan. Paano yung pagkainggit? Bakit mayroon ka niyan? Saan ka gumawa ng ano mo? Buti pa siya mayroon siya niyan. Siguro mayroon kang jowa. Pagkainggit, pagbatay, paglalasing. Pare, berbihira tayong magkita. Whiskey pa paano? Daanin natin yan sa mabubuting sadiking usapan. Pag dito yun, di ba? Ganun lang yun eh. Ako nang bahala. Saan? Pulutan. Ready na ba dyan? Kita nyo paglalasing. Walang habas na pagsasaya. Wild parties. Kita nyo yung mga ganon? Di ba yung mga patay sindira kahit na ano na kayo, bawal na kayo, pero di ba? Walang into pa rin eh. Ano pa? Walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Si Apostol Pablo nagsabi nito, muli ko kayong binabalaan. Bakit sinabihan na eh? Kapag inulit mo na sinabihan uli, anong ibig sabihin nun? Matigas ang ulo. Ayaw makinig. Nakikita na kayong gano'n? Pinagsabihan mo na isang beses, wag ka nang magsusugal. Hindi mabuti yan, ha? O sige. Promise mo? Tingnan ko. Nasaan uli? Nasaan na yung pera? Naubos na eh. Natalo na. Ano pa? Muli ka kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pinasa ko po ito mga kapatid. Wala po akong dinagdag dyan. Nakikita po natin ito. Yung mga gusto lang nating piliin, ay hindi ako kasama doon. Pero yung mga isang bagay na yung mga kapatid, kapag sabi ng Biblia, in James chapter 2 verse 19, kapag sinunod mo ang buong kautusan, lumabag sa isa, lumabag sa lahat. Whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point, he is guilty of breaking of all.
Lumabag kasi isa. Ganun na rin yun. Wala kang kaibahan. Kaya ang sabi niya, I warn you, inuulit ko, yung mga gumagawa nito, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. May mga tao gusto makapasok sa kaharian ng Diyos, pero gusto nila sila yung master, sila yung masusunod. Pwede ba yun? Gusto mo magtrabaho sa isang kumpanya, pero gusto mo ikaw masunod sa kumpanya. No, hindi pwede yun, mga kapatid. There are rules and regulations there. There are standard operating procedure, and you have the duties and responsibilities. Hindi ka pwedeng gagawa. Amen? You have to abide on that SOP or on that rules and regulation. Kailangan mo sumunod doon kung ayaw mo gusto. Kasi kung hindi, mayroong consequences yun. They will give you warning, up warning again, hanggang sa kayo, ratanggalin ka. Kasi hindi ka marunong mag-abide. Ganun po yun. May mga tao gustong-gusto makapasok sa kaharian ng Diyos eh. Pero pinabayaan nila yung mga tukso na ito na dumarating sa kanila, pinapabayaan lang nila. Wala tayong, alam niyo ba na maraming mga tao, walang kamalay-malay, talunan. Talunan. Why? Kasi ito na yung natural na lamang. Natakbo ng kanilang buhay, kasi halos pari-pareho naman, wala namang kaibahan na, pari-pareho na lang tayo. Tuwang-tuwa si Satanas. Kaya tingnan niyo mga kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon? Yung sinasabi nating the Lord's Prayer. Halos lahat tayo mga kapatid, inaawit natin sa simbahan, sa ulado natin. Hindi nga, yung iba nga, hindi na kontento na isang beses ipanalangin ulit-ulitin eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon na ulit-ulitin nyo. Sabi nga niya, huwag nyo ulit-ulitin eh. Actually, that's not the Lord's Prayer. Disciples' prayer. The Lord Jesus taught that prayer to His disciples. Di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and let us not, as we forgive those who trespass against us, and let us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Alam natin. Ganoon lang ba yun? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hindi mo lang inaawit yun, mga kapatid. Hindi mo lamang ipinapanalangin yun, ini-expect ng Panginoon na ito ay gawin po natin. Tignan niyo ha? Kaya nga sabi niya ng Biblia in verse 13, and don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. Yes! Kailangan mong ma-rescue doon sa evil na yan. Di ba? Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Tapos sabi niya, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Kita mo, masama kasi yun eh. Kapag nag-yield ka doon, nahulog ka doon, masama yun, kapatid. Kaya ito nga sinasabi ng Panginoon, di ba? Temptation, kaya di ba, iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalulatian magpakailanman. Amen. Kita niyo mga kapatid, yung temptation, hindi ito biro eh. Sabi ng iba, kantahin natin yung tukso, layuan mo ako. Really? Tingin mo lalayuan ka ng tukso? Hindi. Lalapitan ka ng tukso. Hindi ka lalayuan ng tukso. Tukso nga minsan, hindi ka pa lumalabas ng bahay mo, mayroon ng tukso eh. Nasa palabas ka pa lang, mayroon ng tukso, nag-uumpisa na eh. Amen. Amen. Now, mga kapatid, temptation that entice your mind. Ano-ano mga yon? Napakarami dyan, no? Di ba nagkalat? Bakit ka wala kang panahon na sa Panginoon? Gusto mo magkapera na magkapera eh. Bakit ka pumapatol sa hindi mo dapat patulan? Gusto mo magkaroon ng pera eh. Di ba? Kaya tinitiis mo ang amoy.
Nakita mo si Baba. Sino? Sinong Baba? Ang dami kasi. Mga kapatid, hindi kalooban ng Panginoon yan. Kita mo? Dahil dito, dinar ito. May mga dolyar pa. Ano pa? Ito, gustong magsuot. I like this one. Gusto ko talagang magsuot nito. Aha. Hindi mo talaga kayang hindi kaya ng sweldo mo eh. Pero gusto mo. Tingin ka ng tingin doon, pasok ka ng pasok doon sa nagtitinda ng mga, susukat ko lang, ganda. Sukat ka ng sukat, di mo nga kaya eh. Di ba? Tapos hello, how are you? How's your family? You know you're beautiful today. Diyan nag-uumpisa yan eh. Pag namin nagsasabi sa'yo, how are you? How's your family? Good. You want to eat outside? Sabi mo, busog ka, kumain ka na. Eh, kasi kung lalabas ka kasama, yung nagtatago-tago ka rin, hindi ka rin nagpipicture eh. Baka makita ka ng misis mo, mister mo. Huwag tayo magpipicture ha, kasi makita yan. Eh naman, dami mga ganyan na winasak na na buhay. Lalo mga alam mo kung bakit? Atas to ng pag-ibig eh, kasi OFW ako eh. For almost 20 years. Alam ko yan, kapatid. Di ba, kita mo? Iilan na lamang ang kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, buo ang pamilya. Kasi dati nang wasak yung isa. Nawasak na nung una. Tapos yung pangalawa, mawawasak na naman. Ilan po ba, mga kapatid, ang talagang buo? Mabibilang mo lang sa daliri mo eh. Baka nga, isa na tayong biktima. Bakit? Pinabayaan kasi nating matalo eh. Ayaw nating manalo sa tukso. Ano ba yan? Hindi naman pong biro to. Biro ba yan? Pera. Ginto. Ay ano to? Lahat yan nandyan eh. Kaya sabi ng Biblia, there is pleasure of sin. Kung walang pleasure doon, bakit nila gustong gumawa ng kasama? Mayroong pleasure eh. Pero kung pura season. Bakit pura season? Kung ano yung bawal, yun ang masarap. Narinig nyo na yan? Kaya tingnan nyo sa pelikula, di ba? Magkarelasyon si Bayaw at si Mister. Ha, Mister? Sino yung bayaw niya? Kasi umalis eh. Yun na napapanood natin eh. Wala eh. Lantaran na yung ganito, mga kapatid. Yung mga temptation, ayan oh, lahat yan. Ano yung mga danger? May mga danger. Nakakita kayo ng mga ganito, mga sign. Mga danger zone, mga danger na ano. Bawal tumawid, may namatay na dito. Okay? Ano pa yung mga yan? Do not approach high voltage electrical fence. Ano yung mga danger na yan? Bawal ba dyan? Sabi, danger, bawal. Do not enter dyan. Bakit? May mga mababangis na aso. May mga mabangis na ahas. Baka wala. Subukan natin dito. War on drugs, sabi na ng presidente. Baka wala yung presidente rito. Tira tayo rito. Batak muna tayo, pare. Kita mo? So, ang daming nangamatay. Bakit? Titikas ng ulo eh. Di ba? Kung ano yung bawal, yung pang ginagawa. Sino po sa inyo ang gustong manalo sa tukso? Amen. Tapusin mong pakinggan ito. Kasi madalang po kayo makapanood ng ganito. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Gusto nyong manalo, tapusin nyo ito, mga kapatid. Napanoorin, pakinggan po ninyo. Tinan nyo. Ano sinasabi po ng 1 Corinthians 10:13? No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Ito mo, common pala yan. Lahat pala yan magdaranas. Walang exempted dyan, mga kapatid. Except, sabi niya, what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So in every temptation, there is always a way of escape. Sometimes sometimes that temptation, hindi ang nagbibigay ang Panginoon. He allow you to undergo sa temptation na yan. Kasi pinagpipray mo, Lord, gusto kong humabang aking pasensya. I-answered prayer ka. Sige, pahabain ko yung pasensya mo. Paano malalaman? Paano malalaman? Kung mayroong sitwasyon. We know
that patience is one of the fruit of the Holy Spirit? You remember that in Galatians chapter 5, verse 22? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Patience. One of the fruit of the Holy Spirit that we must develop. And patience is only developed, kailan? When there is trial. Amen. Kaya yung ano mo, yung kasama mo, ayan, aasarin ka lalo. Panginoon, bigyan mo ako ng pasyensya rito sa kasama ko na ito. Kaya anong gagawin niya ngayon? Lalo kang aasarin. Answer prayer ka na. Ha, di ba? Kaya kapag nagluto ka, bigyan mo. Kumain ka na. Huwag mong lalasunin. Yung iba bigyan ng lason eh. Kumain ka na, bahala siya sa buhay niya. Nagpe-pray ka eh. Pahabain nga ang pasensya mo eh. I-answer prayer ka. Di ba? Amen? So yung mga tukso, mga kapatid, mayroon pong ano yan, mayroon pong, hindi naman ano eh. Hindi naman yung ay tukso. Listen to this. Temptation is not a sin. Pastor, kasalanan ba ang tukso? Hindi. Sino nagsabi? Temptation is not a sin. When you yield into temptation, when you fall into temptation, saka pala nagiging kasalanan. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ang mahulog sa tukso ay kasalanan. Kasi lahat tayo natutukso sa maraming bagay. Mayroong, halimbawa, may dumaan, napaka-sexy, napakagandang babae, kahinaan mo talaga, dumaan. Ganda nito. Nagkasala na ako, natukso na ako. Ba't ka nagkasala? Dumaan lang yung maganda. Ikaw ang daming magaganda, puro ka kasalanan na. Hindi ganoon, kapatid. Dumaan na. Di ba? Sinulyapan mo na. Tapos nakaalis ka, naglalakad ka na. Tumingin ka pa uli. Kung ano nag-iisip ka na. Ganda. Hindi ka na kontento, tumingin ka na nga sa taas. Hanggang baba pa. Taas pa hanggang nakatalikod na. Nag-yield ka na doon. Are you with me? Amen. Di ba? Ganon yun eh. Nag-chat sa iyo. Hello. Ganda ng buhok mo ngayon. Hindi nga eh. Ibagong kulay ka naman talaga. Kung talaga maganda na, sabi mo, salamat. Ganun na lang, di ba? Kumain ka na ba? Sunduin kita dyan, ha? Alam mo, may asawa ka na. May asawa ka na eh. Nakikipag-chat ka pa. Chat ka pa ng chat. So, ano nangyari ngayon? Ano nangyari ngayon? Tayo mo katabi mo, ano nangyari ngayon? Kita nyo? Alam niyo mga kapatid, hindi naman ako nagkukwento rito eh. Nangyari yun. Mayroon kang alam na kwento na gano'n, di ba? Meron kang kwento. Baka nga ikaw, nagdaan ka na doon eh. May kinakausap ako rito ngayon? Amen. Sabi ng iba, parang ako yun. Ako yun, di ba? Ako yata yun, di ba? Di ba? Kaya minsan yung kape, hindi ba inom-inom na eh. Ako yata yun, di ba? Tuloy mo lang. Di ba? Di ba? Now, ano ba? Lahat ng tao ay natutukso. Lahat ng tao ay natutukso. Mayaman ako, hindi na ako matutukso. Really? Baka pag mayaman ka nga, ano eh. Hindi ka na makalimot, baka hindi ka na makaalala sa Panginoon. Hindi na masamang yumaman. Di ba? Kaya tinan mo, pagka ikaw nagkaroon ka ng mayroon ka ng pera, maganda ka, stable ka lahat, nagiging prideful ka minsan eh. Okay na lang magsimba yan. Mga nagsisimba lang yan yung mga may problema. Wala akong problema. Okay lang ako. Kaya kita mo, pagka siya'y nalagutan ng hininga, walang makikiramay sa kanya. Yan, may mga gano'n ngayon? Nasaan na? Nilibing na, hindi mo pa alam. Nakalibing na pala? Hindi mo alam, nakalibing na pala. Tapos na. Bakit? Ganun yung ano eh. Minsan pag naging prideful ka, hindi mo alam na ikaw pala ay nasa lupa ka pa rin nakatungtong. Di ba? Mahirap kasi kapag yung hangin natin sa ulo, inilagay natin dito. Yan ang magiging dahilan, di ka makapasok sa langit. Pag nagkaroon ka ng hangin sa ulo. Kaya minsan, tanggalin mo lang yung hangin mo sa ulo eh. Are you with me? Amen. Kaya nga, kita mo si Satanas, ano bang nangyari sa kanya? Si Lucifer, kaya nga siya hinuhulog eh. Anong ginawa niya? Di ba siya nagnakaw eh? Pride lang. Bakit? Gusto niya kasi higitan yung yung makapangyarihang Diyos eh. Gusto niya, pride. Kita mo si Lucifer, it caused him to fall from, heaven because of pride. Ha? Ito, yung pride of life yan. Ha? Tignan nyo. Bakit? Bakit lahat ng tao ay natutukso? Bakit? Sagot, may kasalanan at kasamaan. Saan ka nakatira? Sa mundong makasalanan. Saan ka nakatira?
sa mga taong makasalanan. Hindi ba obvious? Para kayo maniwala. Kaya kailangan nga natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan natin na mayroon tayong banal na espiritu. Kaya kailangan natin mayroon tayong spiritual life. Kung hindi, paano magtatagumpay yan? At ito pa, mga kapatid. Ito, delikado ito. Kita mo, Satanas. Higit sa lahat, may manunukso si Satanas. Bakit katutuksuin ni Satanas? Ha? Para na ano? Hindi ka makapunta sa langit. Impyernong punta mo. Hindi, basta pag namatay ako, sabi ng iba, panalangin naman ako ng aking mga mahal sa buhay. Nadaya na naman tayo. Bakit? Walang gano'n sa Biblia eh. Dito walang gano'n, mga kapatid. Walang gano'n. Basahin mo itong buong to. Na kapag namatay ka, ipapanalangin ka at yung kaluluwa mo mapunta doon sa langit. Walang gano'n, mga kapatid. Dinaya tayo ng mga Kastila, mga Praile. Wala yun sa buong ito. Simula Genesis hanggang Revelation, pag nabasa nyo, mga kapatid, mayroong gano'n? Aba, sama ako sa inyo. I'm challenging anyone. Walang gano'n, mga kapatid. Bakit? Lugi tayo, pantay-pantay ang Diyos, mga kapatid, kapag siya'y humatol. Sabi ng Hebrews 9:27, is it appointed to man to die once, and after that judgment, itinakda sa isang tao na minsan mamamatay, pagkatapos ang paghuhukom. Mag-isa ka, naaharap sa hukuman ng Panginoon. Hindi by family, by clan, by religion, no. Mag-isa ka. Tulad ng isang agilang lumilipad mag-isa, pagdating ng panahon, mag-isa kang haharap sa hukuman ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, be prepared. Prepare yourself na humarap sa Panginoon. Paano pagtatagumpayan ito? Maraming mga taong talunan, pinabayaan ng tukso na dumating lamang sa kanila. Ayaw nilang manalo sa tukso. Bakit? Paano mo mapaglalabanan ng tukso kung wala ang Diyos sa iyong buhay? Nandito ka sa mundong makasalanang ito. Kaliwat kanan. Pagkakampi-kampi, pagkababahagi. Are you with me? Amen. The thief purpose. Kaya nyo the thief purpose is to steal and kill and destroy. Ano yung purpose niya? Sino? Yung manunukso. Walang iba, si Satanas. Ano yung purpose niya? Para magnakaw, pumatay, at magwasak. Yan ang purpose niya noon hanggang ngayon. Bago ka palang nag-abroad, mayroon na siyang purpose sa iyo. Ito, nakawin ko kanyang pamilya. Pangalawa, patayin ko ang lahat ng kanyang kinabukasan. Huli, didestroy ko na ang kanyang kinabukasan. Kinakaaway mo lagi asawa mo. Hindi naman siyang kaaway mo. Sabi ng Biblia. Ang kaaway natin ay spiritual. In the book of Ephesians, kung babasahin natin, away kayo ng away. Hindi nyo alam, mayroon palang spiritual na labanan. Pero ang sabi ng Panginoon, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Yun ang purpose ng Panginoon. Hinanap ba natin ang kingdom ng Panginoon? Do we really seek His kingdom first and His righteousness, and all these things shall be added unto you? No. Bakit? Ano na tayo rito? Ano lang, sa totoo lang. Inuna ba natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon? Hindi. Ito ang nakikita natin sa mundong ito, mga kapatid. Kaya pagdating ng tukso, ang daming mga tao nakikita natin nahulog sa tukso. At kapag ikaw ay nahulog ka dun sa tukso, sisiguraduhin sa iyo ni Satanas na hindi ka na makakabangon. At kapag nandun ka, mga kapatid, wala kang maasahang tutulong sa iyo. Minsan mag-isa ka lang. Hanggat hindi mo matutunan na magpakumbaba, humingi ng habag sa Panginoon, mananatili ka doon. At si Satanas, hinihintay niya lang na makasama ka doon sa kanyang kaharian. Doon maghahari kaming dalawa. Binibiro natin, mga kapatid, wala doon. We are talking about eternal. There is no second chance after death. Period. Hindi to biro, mga kapatid.
Ang daming tao pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan. 100 years ka lang mabubuhay nito. Ang daming tao hindi naghukol ng panahon sa spiritual life. Bakit ganito na lamang ako? Atas to ng pag-ibig eh. Ang daming dinaya ni Satanas. Hindi ako galit sa inyo ha. Kay Satanas. Dinadaya niya kasi. Winasak niya yung pamilya natin eh. Sinira niya ang buhay ng ating kinabukasan ng ating mga anak. Kung hindi mo ipaglalaban yan, sino ang magtatanggol? Ito, sa umpisa pa lang strategy na niya di ba? The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Of course, we may eat fruit from the trees in the garden, the woman replied. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat, God said. You must not eat it or even touch it. If you do, you will die. There's only one commandment before, not 10 commandments. There's only one commandment. Alin? Huwag mong kakainin. Alin? Yung punong kahoy sa gitna ng halamanan, nagbibigay ng alin? Ng patungkol sa mabuti at masama. Sa sandaling kakainin nyo, mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, you won't die, hindi ka mamamatay. You won't die. Kita mo? The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be open. Kita nyo? Alam ng Diyos na bububuksan ang iyong mata. As soon as you eat it, sa sandaling kainin mo, and you will be like God. Kita mo? Magiging katulad ka ng Diyos. Naku po. Yan ang gusto-gusto ng mga tao Di ba? Di ba? Tapos sabi niya, knowing both good and evil. The woman was convinced. Na-convinced na siya. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious. Delicious daw And she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband, who was with her. Who was with her, kasama pala, who was with her. And he ate it too. And that moment their eyes were open, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. When the cool evening breeze were blowing, when the cool evening breeze was blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Kita mo? Nagtago na sila. Bakit? Dati excited sila Excited sila na pumunta ng church. Excited silang magpuri sa Panginoon. Ngayon, mayroon ng kasalanan. Kahit imbitahin mo na, sige, busy ako Kayo na lang dyan. Nagsisimba naman ako. Nagdadasal naman ako. Puro ka na dahilan. Puro ka na gumagawa ka na ng dahilan. Ang dahilan mo, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Meron ka namang karapatan na magdahilan Ang tanong, yung dahilan mo ba katanggap-tanggap sa Panginoon? Dito na lang ako. Di naman ako nakakalimot Di ba? Di ba ganun sabi sa'yo kanina kasama mo? Di ba ganun dahilan mo? Nalinlang ka na. Kapitulo kanto, bersikulo barkada. At that moment their eyes were open and they suddenly felt shame at their nakedness. Kita mo, nagtago na sila. Then the Lord God called the man, where are you? Nasaan ka, Adam? Where are you? Hindi ba alam ng Panginoon? Natural, alam niya, Diyos siya Bakit kaya tinatawag? Binibigyan ka ng pagkakataon kung magsisisi ka. Binibigyan ka ng pagkakataon kung aaminin mo. Adam, where are you? He replied, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. Ngayon, takot ka na ngayon. Kita nyo? Hindi pa, mayroong mga taong ganoon Hindi mo pa kinakausap, guilty na. Hindi pa kayo nag-uusap, guilty na. Hindi na pumupunta. Hindi na nakikipag-usap. Guilty na Maghahanap na ng kampi-kampi. Gabahagi na. Nalinlang na ni Satanas. Hello! Are you with me? Amen. Ganon ang kalagayan ng marami, mga kapatid. Nahulog na sa tukso. Talunan na. Panlilin lang ni Satanas to.
Who told you that you were naked? The Lord God asked, have you eaten from the tree whose fruit commanded you not to eat? The man replied, it was the woman you give me. Kita mo na kayo? Di ba? Tuwan-tuwa ka nga dito. I will call her woman because she came out of me. Bone of my bone, flesh of my flesh. Tatawagin ko siyang babae galing sa akin. Wow! Excited ka ngayon? Mangyari po kasi, yung babaeng binigay mo sa akin. Kita mo, sinisi mo pa rin yung Diyos. Kita mo? Tingnan mo, sabi niya, the man replied, it was the woman you give me. Who give me the fruit? Who give me the fruit? And I eat it. Then the Lord God asked the woman, what have you done? The serpent deceived me. She replied, that's why I eat it. Kita mo, nagsisihan na. Wala nang masisi. Wala nang aamin. Bakit? Siya kasi may kasalanan eh. Kaya pag nagsumbong, really? Kaya nga, tama ka dyan, friend. Nagkampi-kampi na sila. Kasi yung kwento mo, iba rin sa kwento niya. Correct, mga kapatid? Ganun po yan eh. Umpisa pa lamang ito. Sa lumang tipan pa lamang, ang manunukso. Expert ito. 1,000 of years ang kanyang experience. Bago ka pa lang. Bago ka pa lang nakakaalam ng salita ng Diyos. Ilang taon pa lang eh. Parang ang galing-galing mo na. Wala na. Wala na. Alam ko na yan. Nabasa ko na yung buong Biblia. Genesis to Revelation. Graduate na nga ako eh. Tapos na ako. Ganun yung mga iba eh. Kita mo nangyari mga kapatid? Ayaw ng Panginoon yung maangas, yung mayabang. Gusto ng Panginoon yung nagpapakumbaba, mga kapatid. Di ba? Tinan niyo ang Panginoon. Strategy niya, di ba? Yung pride of life, nangyari, bumagsak sila doon sa pride of life. Lust of the flesh, lust of the, Di ba? Ito naman ngayon. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. For 40 days and 40 nights, he fasted and became very hungry. Ilang araw po siya doon? 40 days. 40 days ang tukso doon, eh. Nandoon si Satanas, hindi umalis. Diba? Kaya minsan piling mo, di ba, nasa kwarto mo, parang minsan isa lang yung demonyo. Minsan piling mo, parang 5-10 demonyo na sa tabi mo. Di ba? Kasi bakit, parang nakasabit lang yan sa alam mo yung sampayan, pag tinawag mo yan, bababa na kagad yan sa'yo. Pag nagmura ka ng isa, bababa yan. Pag tinawag mo siya, ganyan ka na, bababa na yun. Kaya piling mo, daming demonyo. Kaya ang ginagawa mo, sabi ng impyerno ang bahay na ito. Kaya maalis na naman siya. Wala, alis na naman siya. Di ba? Ganun lang yun, di ba? Tama, mali. Ganun yun eh. During that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, if you are the Son of God, yan yung una, huwag tayong pumukus lang dun sa stones to become loaves of bread. Sabi niya, if you are the Son of God, yan ang talaga. Kung ikaw ang anak ng Diyos, yan talaga ang test. Yan ang pagdulukso ni Satanas eh. If you are the Son of God, tell the stones to become loaves of bread. During that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. But Jesus told him, no. The scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city. Hindi basta-basta sumusuko si Satanas. So tingin nyo, agad-agad itong sumusuko. Hindi, kapatid. Pag ikaw nagtagumpay ka dito, dito. Piling kasi natin tutuksoin tayo kung saan tayo mahina. Hindi. Piling kasi natin tutuksoin tayo kung saan tayo malakas. Tutuksoin ka na Satanas kung saan ka mahina. Halimbawa, wala ka naman talagang wala kang desire talaga sa pagdudroga. Kahit mayroong nakikitang droga dyan, hindi ka magdudroga. Sa kanya tutuksoin, sa alam niya kung saan ka mahina. Doon ka tutuksoin. Di ba? Kita mo, nahulog ka doon. Di ba? Ganun yun eh. Parang kayo yung umamin eh. Hindi ba ako nahulog sa tukso, really? Walang ganun. Then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, if you are the Son of God, yun na naman, jump up! For the scripture say, ayan, gagamit din siya ng scripture, kita mo said, he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. Gumamit si Jesus ng salita,
Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa tinapay na, sa batong ito na maging tinapay, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Aalis na sana si Satanas, tinamitan ng word of di. Dito tayo taas muna, baka nasusulat din naman. Di ba? Jump up, for he will command his angels concerning you, so that you will not strike your foot against a stone. Psalms 91 kulang-kulang nga lang. Ganyan si Satanas Mandilin lang yan Ano sabi ni Jesus? Sabi niya, he will order his angels, sabi ni Satanas he will order his angels to protect you and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Jesus responded, the scripture also say, you must not test the Lord your God. Kita mo? Ginamitan ulit ng Panginoon salita ng Diyos. Umalis na ba si Satanas? Next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Ito na. Kingdom of the world and their glory. Ibig sabihin, huwag ka nang mamatay dun sa cross. Ito, sabi ni Satanas, sabi niya, I will give it all to you. He said, if you will kneel down and worship me. Kasi yung gustong-gusto niya worship, gustong-gusto siyang i-worship siya sa langit, hindi niya nagawa, binagsak siya. Kaya nung binagsak siya rito sa lupa, gustong-gusto niya uli na i-worship siya. Kaya kita nyo, ang daming mga taong kumakanta, kung ano-ano ang kinakanta, pero hindi nila alam, worship pala kay Satanas. Kung hindi ka nag-worship sa Panginoon, kanino ka nag-worship? Di alam ng tao yun. Kita nyo. Now, get out of here, Satan! Jesus told him, for the scriptures say you must worship the Lord your God and serve only Him. Then the devil went away and angels came and took care of Jesus. Kita mo? Di ba sabi ni Jesus, get out of here, Satan! You must worship the Lord your God and serve only Him. That means, sabi ni Jesus, di ba, Matthew chapter 4, you shall worship the Lord your God and serve Him only. That means worship without service is in vain. Ulitin ko, baka hindi narinig. Worship without service is in vain. Pwede mong sabihin na ikaw ay na sumasamba ka sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, di ba? Sa James chapter 2:19, di ba? Sumasampalataya ka sa isang Diyos, di ba? Mabuti yan. Ang demonyo sumasampalataya din, nangangatal pa. James 2:19. Yung James chapter 2 verse 10 kanina pala, yung whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point, he is guilty of breaking a law. Now, ipinapaalam sa atin ng Biblia na tinukso rin maging ang Panginoong Hesukristo. Kung ang Panginoong Hesukristo ay tinukso, tayo pa kaya hindi tutuksuin? Si Adan at si Eva nga, unang nilikha ng Panginoon, tinukso Nahulog nga sa tukso. Ang Panginoong Jesus tanong, nahulog ba sa tukso ang Panginoon? Ang Panginoon, walang kasalanan ng Panginoon Tinukso siya, maraming beses. Sabi ng Biblia, tinukso siya Kaya ang tukso, hindi kasalanan. Ang mahulog sa tukso, magyel sa tukso ay kasalanan. Kaya tingnan nyo sinasabi ng Biblia, Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Maliwanag, di ba mga kapatid? Tempted everywhere, yet not sin. Tinukso ang Panginoon sa napakaraming paraan. Nagkasala siya? Hindi. Bakit? Nagtagumpay siya. Anong ginamit niya? Anong ginamit ng Panginoon, mga kapatid? Di ba? Salita ng Panginoon ang kanyang ginamit, di ba? Saan ngayon nanggagaling ang tukso? Saan nanggagaling ang tukso, mga kapatid? Sa Diyos ba nanggagaling ang tukso? Hindi. Kaya sabi ng iba, tinutukso ako ng Panginoon kasi hindi ka tinutukso ng Panginoon. Inaalaw niya na dumaan ka doon kasi minsan, yun yung nagiging way para ikaw ay tumibay sa iyong pananampalataya. Para wag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Tignan mo sabi ng Biblia, and remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong.
and He never tempts anyone else. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Di ba? Hindi tinutokso ng Panginoon. So temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. Kaya sabi niya, when desires conceive, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, it brings forth death. Kaya natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Sarili niya mismo. Hindi ang Panginoon. Bakit? Ganun yung tukso eh. Hindi ka naman kaagad gumawa ng kasalanan, hindi naman kayo nag-umpisa doon sa kama eh. Doon lang nagtapos. Saan nag-umpisa? Hinatid ka lang. Sinundo ka lang. Kumain ka sa labas. Saan ba nag-umpisa? Sa kama? Hindi. Doon nagtapos. It's ended there. Are you with me? Amen. Tama? Saan nag-umpisa? Sa high. Saan nag-umpisa? Sa tawag. Saan nagtapos? Sa kama. Anong nangyari? Hiwalay. Ba't naghiwalay? Sumagot lang ng hello. Kumain lang sa labas. Kinulayan lang ng buhok. Are you with me? Amen. Tama? Parang ganito yan eh. Sale, 70%. Sale. Tingnan na natin yung sale, 70%. Halika na, nagmamadali tayo. Hindi ako bibili, titingin lang ako. Tingin ka lang ha? O sige, tingin. Pasok ka sa loob. Tingin-tingin ka oh. Ay, tingin-tingin nga lang tayo. Parang maganda ito, ano? Sukatin ko Sukatin ko lang. Pero hindi ako bibili. Susukatin ko lang. Sinukat mo. Ikaw siya, no? Tingnan mo nga ito. Friend, bagay ba sa akin? Oo, sakto sa'yo, bagay sa'yo. Sige. Bibili ako pero isa lang. Isa lang. Kaya paglabas mo, mayroon ka ng bit-bit. Anong ginawa mo nung una? Tumingin ka lang. Tumingin ka lang nung una, pero lumabas ka, mayroon ka ng bit-bit. If you don't want to make business with Satan, get out of his shop. Di ba? Saan ka punta? Disko tayo ha, Verso. Di ako inom ha. Ano lang ako? Drinks lang. Drinks lang ako. Drinks. Oh, drinks lang. Ikaw naman oh. Hindi naman isa lang. Pagbigyan mo na, isa lang talaga, promise ko, isa lang ha. Isa lang? Oo, isa lang. Ay, pinagbigyan mo siya, walang ganon. Ikaw yan, siya lang yung malakas yata sa'yo. Ako rin, pagbigyan mo. Ipito yung kasama mo. Nakapitong shot ka. Kaya paglabas mo, susuray-suray ka na. Di ba? Di mo alam kung paano ka nakauwi. Nag-umpisa lang saan? Isang shot. Saan nag-umpisa bago naging addict? Sa isang hit-hit. Saan nag-umpisa bago siya naging smoker? Isang stick. Paano siya nakakuha ng sakit? One night stand. Paano siya naging addict sa pornography? Pa-swipe lang. Hanggang siya nag-download na siya. Secret na yung download niya. Addiction na. Wala na. Talunan na siya. Ganun talaga. Anong ginagawa ni Satanas ngayon? Anong ginagawa ni Satanas? Pero sabi na, alam to ni James, alam mo ito ni Paul, alam ito ni Pedro, alam mo ito ng mga disciple lahat eh. Tinuro sa kanila ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, stay alert. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. Sino yung great enemy mo? The devil. Expert ito. Magaling ang experience niya. Yung kanyang track record niya, matindi ito. Maraming bumagsak. Ikaw pa? Ikaw pa? Sabi ng iba, hindi. Basta pare, pag pinasok mo,
dapat alam mong labasan. Galing ng advice. Kapitulo kanto, bersikulo barkada. Kapag nahuli ka, huwag kang aamin. Oh, magandang advice, di ba? Dapat kasi, huwag kang magpadala sa bisyo. Ikaw ang magdala sa bisyo. Oh, ganda, di ba? Okay lang yan. Paminsan-minsan lang. Huwag lang sobra. Galing ano? Kapitulo kanto, bersikulo barkada. Paminsan-minsan, tikim ka, ibang putahe din. Huwag ka lang makakalimot sa pamilya mo. Ginagawa mo obligasyon mo, okay lang yun. Kapitulo kanto, bersikulo barkada. Gaganda, di ba? Pakinggan, di ba? Pero, hindi dahil magandang pakinggan, okay na mga kapatid. Ang tanong, walang kamalay-malay ang maraming tao ang kanilang paa patungo na pala sa hukay ng kamatayan. Nag-aabang na si Satanas. Bakit? Sabi niya, "Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour." Looking for someone. Ito, mahinang klase ito. Mahinang lilalang ito. Di ba yung lion? Titingnan niya kung ano yung mahinang nilalang na papilay-pilay. Di ba? Yun ang target niya. Umpisan ko saan? Umpisan nung lion saan? Aabot yun ng ilang miles. Di ba? Ang gagawin niya ngayon, tatakbo siya. Kunyari, ano siya, pero hindi pa yun. Titingnan niya lang, o magtatakbuhan. Iispatan niya ngayon kung sino yung mga mahina doon, hindi mabilis. Ispatan din sa tanan. Ito, madalang itong mag-church, paminsan-minsan lang ito, ano to, gigiwang-giwang ito, alam ko to, titirahin ko to. In-invite siya, hindi pumunta, ito ako ngayon, target ko ito. Yan naman, sa Tagalog kita nyo. Kita nyo maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo. Sinong kaaway ninyo? Diablo ay parang leong umuungal at aaligid na naghahanap ng alin? Malalapa. Hahanap-hanap yan. Sa tingin mo, ikaw yung hahanapin niya, talagang ikaw ay nandun ka sa Panginoon. Hindi. Yung ikaw ay masugid ka sa Panginoon, nagpupuri ka, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Hindi. Mangangatal si Satanas yan. In the name of Jesus, I rebuke you, Satan. Di ba? Nandun ka sa gawain ng Panginoon, talagang sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon. Hindi. Ikaw nakita ka ni Satanas. Nagsimba to ngayon. Medyo matibay pa ito. Ano tayo? Mga ilang oras lang yan. Kita mo? Isang oras lang yan. Kasi kagagaling lang sa church. Bukas na yan, titirahin ko nito. Di ba? Ganun yan eh. Kaya kapag yung deer, mabilis tumakbo yan. Hindi kayang habulin ng leon. Kaya lang pagka ikaw ay pipilay-pilay ka, pag natakot ka na, gigiwang-giwang ka na. Kaya ang target niya, kahit napakarami, yun lang yun. Marami sila, ikaw lang target ko ngayon. Ikaw, mahinang nilalang ka. Kaya wala. Kaya pag nakita mo, friend, saan ka na? Saka na lang ako. Bakit? Sige na. Bakit? Kasi nahulog na naman doon sa tukso eh. Wala, nahulog na eh. Kaya papanalangin ka naman. Di ba? Amen. Ang daming mga talunan, mga kapatid. Ito yung nangyayari. Di ba? So ano ngayon? Paano ngayon manalo sa tukso? Paano ngayon manalo sa tukso? Abangan po ninyo mga kapatid sa part 2. Amen. Dito natin makita kung paano manalo sa tukso. Amen? Ano lang eh, kasi masyadong mahaba eh. Part 1 pa lang tayo ngayon mga kapatid. Ngayon, paano manalo sa tukso? Mahirap naman na pag-isahin na lang natin lahat, di ba? Mayroon na yung aabangan. Amen? Amen. Abangan nyo ba kung paano manalo sa tukso? Pinakita ko lang sa inyo kung sino yung nanunukso, saan nanggagaling yung tukso, bakit natutukso yung tao, bakit natatalo yung tao sa tukso. Yan yung kalagayan ngayon ng maraming tao. Mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano manalo sa tukso. At ang pinakamagandang modelo natin na nagtagumpay sa tukso
Walang iba kung walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tinukso sa lahat ng paraan, pero hindi nagtagumpay si Satanas. Amen? Gusto niyong magtagumpay, mga kapatid? Ang modelo natin ang gawin natin ang Panginoong Hesus. Amen? Abangan po ninyo sa part 2. Huwag po kayong aalis. Would you stand up, please, mga kapatid? Amen, mga kapatid. I don't wanna miss this opportunity, mga kapatid, matapos ang gawain na ito without giving an opportunity to meet Jesus, the Lord of your life. Amen? Mahalaga po ito, mga kapatid. At abangan po ninyo ito, at least na narinig naman natin na ang Panginoong modelo natin. Isa-isahin po natin sa susunod. Abangan po ninyo yan dito pa rin sa atin pong live. Pero mga kapatid, mahalaga na bago matapos ito, bago tayo magpaalaman, mga kapatid, mahalaga na kilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoong tagapagligtas. Magsisi tayo. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Hindi bukas, hindi mamaya. Today is the day of salvation. Would you pray with me, mga kapatid? Amen. Every head bow and eye closed. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, ikaw ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kapag yan ay pinanalangin mo na nagbumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Panginoon ang dalangin mong yan. At yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kilalanin mo, tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Natutuwa ako, mga kapatid, ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ang kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Kung ikaw ay bago, umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita sa aklat ng John. At upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, lumalo ka sa mga gawaing espiritual tulad nito. At kapag maluwag na, make sure, go to church at ipamalita mo ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. I decree right now, in the name of Jesus, receive your breakthrough. Receive right now. And I bless you in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Muli ba mga kapatid, God bless you. Lord willing, we'll see you sa atin pong part 2. We love you and we're praying for you. God bless. Because we've got one life to live.